tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon ngayon ang namamayani sa gitnang silangan matapos igitit ng Iran sa Estados Unidos na tiyaking tutupad ang Israel sa kasunduan ng tigil putukan sa Lebanon. Sa kabila ng mga ulat na may umiiral ng kasunduan, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng militar ng Israel na naglalagay sa marupok na kapayapaan sa bingit ng pagbagsak. Ito ang ating pangunahing balita ngayong gabi. Ayon sa mga ulat, tahasang ipinahayag ng pamahalaan ng Iran na handa silang pumasok sa diplomatikong pakikipag-usap sa Washington. Subalit may kaakibat itong mabigat na kondisyon. Dapat garantiyahan ng Amerika na susunod ang Israel sa mga tuntunin upang tuluyang matapos ang digmaan. Ipinagpipilitan ng Tehran na ang anumang kasunduan ay nangangailangan ng ganap na paghinto ng lahat ng labanan sa buong rehiyon. Lumabas ang mga pahayag na ito kasunod ng kumpirmasyon mula sa isang opisyal ng Estados Unidos na nagkasundo na nga ang Israel at Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon. Gayunpaman, nababalot ng pagdududa ang kasunduang ito dahil sa patuloy na pambobomba ng puwersang Israeli sa timog na bahagi ng bansa. Iginiit ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na may pananagutan ng Amerika na panatilihin ang kaayusan. Para sa pamahalaan sa Tehran, ang kasalukuyang sitwasyon sa Lebanon ay nagsisilbing isang malaking pagsubok sa tunay na impluwensya ng Estados Unidos sa bansang Israel. Ayon kay Mohanad Seloo mula sa Doha Institute, binabantayan ngayon ng buong mundo kung kaya nga bang kontrolin ng Washington ang mga agresibong aksyong militar ng Tel Aviv o kung mananatili lamang itong palamuti sa mga diplomatikong usapan. Idinagdag pa ni Seloom na kung hindi mapipigilan ng Estados Unidos ang Israel sa pag-atake sa Lebanon, mawawala ng garantiya ang Iran para sa sarili nitong seguridad sa hinaharap. Ang tanong ng Tehran ay simple, sino ang titiyak na hindi sila ang susunod na sasalakayin ng Israel? Kaya naman, napakahalaga para sa Iran na makita ang konkretong kakayahan ng Amerika na magpatupad ng mga kasunduan sa rehiyon. Sa kabilang banda, nagbabala ang ilang eksperto sa naging hakbang ng Iran. Ayon kay Mark Kimmitt, isang dating opisyal ng Estados Unidos, isang malaking pagkakamali ang ginawa ng Tehran na iugnay ang digmaan sa Lebanon sa mas malawak na kasunduang US-Iran. Ayon sa kanyang pagsusuri, hindi ganap na kontrolado ng Iran ang Hezbollah at hindi rin naman kontrolado ng Washington ang bawat galaw ng militar ng Israel. Ipinaliwanag pa ni Kimmitt na bagamat may mga nagtutugmang interes ang Amerika at Israel sa rehiyon, hindi ito nangangahulugang magkapareho ang kanilang mga pangmatagalang layunin. Ang pagtatangkang pagsamahin ang dalawang magkaibang labanan sa iisang lamesa ng negosasyon ay maaaring magdulot ng masamang epekto na babalik din mismo sa pamahalaan ng Iran na magpapagulo pa lalo sa diplomatikong takbo ng usapin. Naniniwala naman si Ali Vaez, ang direktor ng Iran Project sa International Crisis Group, na bagamat mananatili ang kasalukuyang Memorandum of Understanding o MOU, magiging lubhang mahirap na isalin ito sa isang mas malawak at permanenteng kasunduan sa loob ng 60 araw. Masyadong ambisyoso ang panahong ito para sa dalawang bansang may mahabang kasaysayan ng kawalan ng tiwala sa isa't isa. Dahil sa matinding kawalan ng tiwala at sa teknikal na komplikasyon ng mga negosasyon, sinabi ni Vaez na malamang na manatili muna ang magkabilang panig sa antas ng MOU sa mahabang panahon. Sa kabila ng mga limitasyong ito pa rin ang pinakamainam na alternatibo sa kasalukuyan dahil walang mas magandang opsyon upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng isang malawakang digmaang rehiyonal sa gitnang silangan. Samantala, nararamdaman na rin ang lumalaking tensyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv. Ayon sa mga ulat ng mga analyst, may mga palatandaan ng pagkadismaya si dating Pangulong Donald Trump sa pamahalaang Israeli sa mga nakalipas na araw. Nais ng kanyang administrasyon ang isang ganap at mabilis na paghinto ng labanan sa lahat ng larangan, kabilang ang Lebanon at Hezbollah, habang patuloy naman ang pambobomba. Sa kabila ng mga patuloy na pambobomba, patuloy ang pagigiit ng panig ng Amerika para sa kapayapaan sa rehiyon. Ngunit ayon sa mga analyst, ang kawalan ng matatag na tigil putukan sa Lebanon ang nananatiling pinakamahina at pinakamapanganib na bahagi ng kasunduan. Naniniwala si Trita Parsi mula sa Kinsey Institute na seryoso ang Tehran sa kanilang hiling na umalis ang mga sundalong Israeli sa lupain ng Lebanon. Ang mariing panawagan ng Iran para sa pag-atras ng Israel ay hindi lamang isang simpleng diplomasya kundi isang estratehikong depensa.
Kung hindi ito matutupad, nangangahulugan ito na walang saysay ang lahat ng nakaraang pag-uusap. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nakatutok ang mga mata ng mga diplomatikong leader sa bawat galaw ng militar ng Israel sa mga hangganan ng Lebanon sa kasalukuyang panahon. Upang masolusyonan ang lumalagang krisis na ito, nag-anunsyo ang Administrasyong Trump ng isang bagong serye ng negosasyon. Gaganapin na mahalagang pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Israel at Lebanon sa Washington sa darating na Hunyo 23 at 25. Layunin nitong isulong ang isang pangmatagalang kapayapaan at tuluyang wakasan ang madugong labanan sa rehiyon. Inilarawan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang direktang negosasyon na ito bilang ang tanging mabisang paraan upang simulan ang muling pagtatayo at pagbawi ng ekonomiya ng Lebanon. Ang bansa ay dumanas ng matinding pinsala sa infrastruktura at kabuhayan dahil sa mga nakaraang buwan ng walang humpay na pambobomba at labanan sa pagitan ng magkabilang panig na nag-iwan ng libu-libong pamilya na walang tirahan. Gayunpaman, hindi magiging madali ang prosesong ito ayon sa mga eksperto. Komplikado ang sitwasyon dahil sa mariing pagtanggi ng Hezbollah na makilahok sa mga direktang pag-uusap na ito. Bukod dito, may matinding hindi pagkakaunawaan hinggil sa mga panawagan na tuluyang isuko at i-disarm ang grupo na itinuturing ng kanilang pamunuan bilang isang imposibleng kondisyon sa kasalukuyang takbo ng politika. Sa mismong field sa Lebanon, patuloy pa rin ang nagdudulot ng matinding pangamba ang mga pag-atake ng Israel kahit pa opisyal nang ipinatupad ang ceasefire. Ang mga pagsabog sa Timog Lebanon ay nagtatanim ng duda sa isipan ng mga mamamayan kung magiging epektibo nga ba ang kasunduan o kung ito ay isa lamang panandaliang pahinga bago ang mas malaki at mas madugong digmaan na kanilang kinatatakutan. Ang kasunduang ito na binuo sa pamamagitan ng Qatar, Estados Unidos at Iran ay may orihinal na layunin na pigilan ang hidwaan sa Lebanon na sirain ang mas malawak na pagsisikap para sa kapayapaan sa pagitan ng US at Iran. Subalit ang mabilis na paglabag sa kasunduan matapos ang deadline ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa ground at ng patuloy na pagsuway ng ilang paksyon sa rehiyon. Bagamat nagpahayag ng suporta ang magkabilang panig sa kasunduan, ang katotohanan na may mga pag-atake pa ring nagaganap ay nagpapakita ng malaking lamat sa implementasyon nito. Ang bawat bomba na sumasabog ay bawas sa tiwala ng mga mamamayan at ng internasyonal na komunidad sa kakayahan ng mga lider na tuparin ang kanilang mga binitiwang pangako para sa katahimikan at kaayusan ng rehiyon ngayon. Kung tuluyang guguho ang ceasefire sa Lebanon, maaari itong maging mitya ng mas malawak na digmaan na magsasangkot sa iba pang bansa sa buong gitnang silangan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pressure mula sa iba't ibang bansa na magkaroon ng diplomatikong solusyon bago pa maging huli ang lahat at tuluyang sumiklab ang isang hindi mapipigilang krisis na tiyak na makaaapekto sa buong mundo. Sa mga susunod na araw, ang buong mundo ay mananatiling nakasubaybay sa Washington at sa mga hangganan ng Lebanon. Ang tagumpay ng darating na negosasyon ang magdidikta sa kinabukasan ng rehiyon. Manatili tayong mapagmatiyag sa mga nagbabagong balita sa mundo